Narinig ang mapanuyang tawa ng inhinyera habang pinagtatawanan ang gusgusing mekaniko na suot ang mamantika at luma niyang overall. "Kung maayos mo yang makina, papakasalan kita," sarkastikong sabi niya, at ang mapanakit niyang salita'y umalingaw-ngaw sa tahimik na bodega ng kumpanya, tila kalabog na sumira sa tensyon ng Lunes ng umaga. Si Claudia Jimenez, punong inhinyera ng Precision Automotive sa Detroit, ay nakatutok ang kanyang cellphone kay Marco Herrera. Matigas ang kanyang ngiti, walang bahid ng init o respeto. Nang idagdag niya, "Iri-record ko lahat ng to, Marco. Pag pumalpak ka, gusto kong makita ng lahat kung anong nangyayari kapag may nag-aakalang kaya nilang palitan ka." Nanatiling mabigat sa hangin ang kanyang sinabi. Si Marco Herrera, 38 taong gulang, ay halos buong buhay niyang ginugol sa pagkukumpuni ng mga makina. Mas matagal kaysa sa panahong ginugol ni Claudia sa mga universidad na kailan may di niya kayang pasukan. Makapal at matigas ang balat ng kanyang mga kamay, patunay ng mga taong pinagsikapan niya ang larangan na marami ng sumukuan. Wala mang mamahaling kagamitan o mga opisyal na sertipikasyon sa kanyang mumunting garahe sa isa sa pinakamahirap na distrito ng Detroit. Taglay naman nito ang isang bagay na mas mahalaga, tunay na galing sa makina. Nasa isang bakal na mesa ang isang eksperimento ng electric engine na hanggang ngayon tumatangging gumana. 3 linggo na itong sinusubukan ng 5 batikang inhinyero, pero wala ni isa ang nagtagumpay. Sa huli, idineklara nila itong wala ng pag-asa. Umabot sa $200,000 ang lugi ng kumpanya. Ngunit hindi ito basta-bastang motor. Ang prototype na ito ay may potensyal na baguhin ang teknolohiya ng mga electric vehicle. May kakayahang dagdagan ng hanggang 60% ang layo ng mararating. Sa harap ng mga usisero at empleyado, hinarap ni Claudia si Marco at mariing sinabi, "Hanggang Biyernes ka lang, 5 araw para gawin ang hindi nagawa ng mga eksperto sa loob ng 3 linggo. At pag pumalpak ka, makikita ng lahat kung bakit kailangang tanggapin ng tao ang sarili nilang hangganan." Nagsimula ang hamon sa isang mainit na pagpupulong tungkol sa pagkaantala ng produksyon. May nagbiro, "Baka si Marco mula sa talyer sa kanto mas magaling pa." Nasaktan ang ego ni Claudia. Nawalan siya ng kontrol at sumabog ang galit sa kabila ng kanyang profesional na itsura. "Kung totoo yan, ipatawag niyo siya," singhal niya. "Kapag naayos niya yan, ang makina na hindi nagawa ng 5 lisensyadong inhinyero, ako na mismo ang mag-aalok sa kanya ng kontratang $200,000 kada taon. Pero alam ng lahat, isa lamang itong bitag, layunin nitong ipahiya siya. Walang diploma, si Marco, walang access sa technical data, at wala ring high-tech tools na ginagamit sa mga laboratorio ng kumpanya. Mga kagamitang mas mahal pa sa isang buong bahay. Tingnan mo nga yan, bulong ni Mateo, assistant ni Claudia sa grupo ng katrabaho. Siguro natuto lang yan sa pagkalikot ng mga basurang kotse sa kalsada. Ngayon akala niya kaya niyang sabayan ang totoong mga inhinyero. Tahimik lang si Marco, hindi siya tumugon. Ang mga mata niya ay nakatutok sa makina, matulis at buo ang konsentrasyon. Napansin ng ilan ang kakaibang tikas ng kanyang tingin. Ito ang tingin ng taong sanay sa mahihirap na problema, ng taong nakakakita ng hindi kayang makita ng iba. Nakakatawa, bulong ni Claudia, sapat lang para marinig. Habang patuloy ang pagre-record, umaasang mauuwi ito sa isang pampublikong kahihiyan. Ni hindi nga niya alam kung saan magsisimula. Bagamat tahimik ang karamihan sa silid at halatang nagdududa, may kakaibang katahimikan at panganib sa ekspresyon ni Marco. Hindi iyon hitsura ng taong lito. Iyon ay ang tahimik na kumpiyansa ng isang lalaking nakakakita ng higit sa nakikita ng iba. Sa kabila ng mga mapanuyang tingin at mga cellphone na nakatutok sa kanya, nanatiling nakatayo si Marco, dala ang buong bigat ng pang-iinsultong tinanggap niya at ang kabayarang naghihintay sa mga taong humamak sa kanya.
Kung nahuhumaling ka na sa kwentong ito ng hustisya at pagganti, siguraduhing i-follow ang channel para malaman kung paano naging pinakamalaking pagsisisi ni Claudia Jimenez ang isang pagtatangkang manghiya. Agad na kumalat ang video ng malupit na hamon ni Claudia sa internal social media ng kumpanya. Sa loob lang ng 24 na oras, ilang beses na itong naipasa sa mga group chat. Bawat share may kasamang pang-aasar at biro. May magsabi nga kay Marco na ang kasal wala yang libreng health insurance, sabi ni Luca mula sa sales, kasunod ang sunod-sunod na emoji ng tawa. Sana makita natin mukha niya pag nalaman niyang di nga niya kayang ayusin ang isang toaster, dagdag ng isa pa. Hindi nalaman ni Marco na naging viral na ang video hanggat hindi umuwi ang anak niyang si Sofia mula sa eskwela, may luha sa mga mata. "Dad," bulong ni Sofia, "pinopost ng mga kaklase ko yung video mo sa TikTok. Ang sama ng sinasabi nila. Akala nila isa ka lang daw lumang mekaniko na nagkukunwaring siyentipiko." Magkaharap silang nakaupo sa maliit nilang apartment. Ang parehong tirahan, simula nang mamatay si Elena, ang asawa ni Marco, sa isang aksidente 5 taon na ang nakalipas. Sumikip ang dibdib niya. Ang kilalang sakit at galit na noon pa niya naramdaman tulad ng nang sabihan siya ng mga doktor na wala na silang magagawa at maaring iba sana ang naging resulta kung may mas maganda silang kagamitan. "Huwag mo silang pansinin, princess," bulong ni Marco habang mahigpit siyang niyakap. "May mga taong nagiging malakas lang kapag pinapahina nila ang iba." Pero sa kaibuturan niya, may isang malamig at eksaktong damdamin ang tahimik na nagtala. Inalala niya ang bawat mukhang tumawa, bawat insultong binitawan, bawat cellphone na nakatutok para idokumento ang kahihiyan niya. Samantala, sa Precision Automotive, nagdiriwang na si Claudia, sigurado sa kanyang tagumpay. Sa pulong ng mga executive noong Lunes, pinatugtog niya ang video sa malaking screen at nagtawanan ang mga nasa silid. "Tingnan niyo ang kumpiyansa," sarkastikong sabi niya habang nakapos ang video sa sandaling tumango si Marco, tinatanggap ang hamon. "Nakakatuwa, di ba? Yung mga galing kung saan-saan, akala nila pwede silang umupo sa boardroom." Ngunit si Giovanni Ferrer, ang 60 taong gulang na CEO ng kumpanya, ay hindi natawa. Taon ng pagbuo ng kumpanya, mula sa wala ang nagturo sa kanya na mag-ingat sa kayabangang nakatago sa likod ng liderato. "Claudia," ani Giovanni, "hindi mo ba sa tingin sobra na to? Wala nga siya rito para ipagtanggol ang sarili niya." "Iyan ang dahilan kung bakit ito mahalaga," sagot ni Claudia na may mapanuksong ngiti. "Hanggang kailan tayo mag-aaksaya ng oras at pera sa mga taong halatang hindi nababagay dito? Paalala lang to, kailangan mataas ang pamantayan natin." Agad namang sumingit si Mateo na palaging sabik magpasikat sa kanyang boss. "Yung pinsan ko, graduate ng engineering sa MIT," pagmamalaki niya. At sabi niya, "Halos imposibleng ayusin ang ganitong klaseng motor kung wala kang espesyal na kagamitan. Baka nga ni hindi marunong magbasa ng technical blueprint si Marco." Pero wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na sa loob ng 3 araw, abalang-abala na si Marco sa mas malalim na pagsisiyasat, mas malalim pa kaysa sa kaya ng anumang diagram. Sa kanyang simpleng garahe, pinalilibutan ng mga hiram na technical manual mula sa pampublikong aklatan at mga libreng printout ng patenteng nakuha niya online. Natuklasan niya ang isang mas seryosong problema. Hindi lang basta may sira ang makina. Ito ay sinadyang pinsalain. Ang pinsalay halos hindi makita, maliliit, tusong pagkukumpuni na tanging may dekadang karanasan lamang ang makakahalata. Pero nakita ito ni Marco. Natutunan niyang basahin ang lihim na wika ng mga makina. 3 piyesa ang may indikasyon ng sinadyang pagkasira, maingat na inayos para magmukhang natural na pagkaluma. Ang pagkakahanay, uri ng sira, masyadong eksakto para masabing aksidente lang. May sabwatan sa loob ng Precision Automotive. Kakaiba,
bulong ni Marco habang kinukuhanan ng close-up ang bawat ebidensya gamit ang kanyang lumang cellphone. Talagang kakaiba. Pagsapit ng Martes, mas pinatindi ni Claudia ang panlalait kay Marco. Gumawa siya ng WhatsApp group na pinangalanang Miracle Mechanic Updates at inad ang lahat ng empleyado sa kumpanya. Ang unang post niya ay punong-puno ng pang-uuyam. Ikadalawa, malamang yung tagapagligtas natin hanggang ngayon hinahanap pa rin ang start button. Kasunod ang baha ng emoji ng tawa at reaksyon mula sa kanyang mga kapanalig. Baka sumuko na yan at naghanap na lang ng inumin, sabat ni Ricardo mula accounting. O baka na-realize niya na hindi talaga para sa kanya ang ganitong trabaho kung wala siyang koneksyon. Dagdag ni Valentina mula HR. Ngunit habang abala ang iba sa panlalait online, si Marco ay nasa seryosong pag-uusap kasama ang isang taong may bigat, si Antonio Rios. 70 taong gulang na dating master mechanic, si Antonio ay 40 taon nagtrabaho sa Precision Automotive bago nagretiro. Isa siya sa mga nakakita na ng lahat. Inside job yan, mariing sabi ni Antonio matapos tingnan ng mga litrato. May pattern ng ganyang pinsala. Nakita ko na yan mga 16 na anyos na ang nakalipas noong may gustong manabotahe ng mga proyekto para mapaboran ng kontrata ng mga tagalabas. Dahan-dahang tumango si Marco. May kilala ka pa ba sa loob hanggang ngayon? Ngumiti si Antonio nang may kapilyuhan. Anak, may mga kilala ako sa mga lugar na hindi mo aakalaing posible. At tiyak na gusto nilang malaman kung bakit nasisira ang mga ari-arian ng kumpanya. Pagsapit ng Miyerkules, umabot na sa sukdulan ang kayabangan ni Claudia. Siguradong sigurado siya sa tagumpay na inaakala niyang pampubliko, kaya tumawag siya sa isang lokal na istasyon ng radyo at ikinuwento ng buo ang nangyayari live on air. Inilarawan niya si Marco bilang isang ilusyonadong mekaniko na nag-aakalang kayang tapatan ang mga profesional. Sa huli, paghahanda ang mahalaga, sabi niya ng malamig. May mga taong kailangang tanggapin na hindi sapat ang karanasan sa isang likod-bahay na talyer. Ang hindi niya alam, isa sa mga tagapakinig ng estasyon ay si Dr. Isabel Navarro, isang propesor sa Mechanical Engineering sa University of Detroit at dalubhasa sa Industrial Sabotage. Habang nakikinig siya, may kakaiba sa paraan ng paglalarawan ni Claudia sa makina na nagpataas ng kilay niya. Nakakita na siya ng mga ganitong sitwasyon noon. Kinahapunan din, dumating si Isabel nang hindi inaasahan sa garahe ni Marco. Ginoong Herrera, ako si Dr. Isabel Navarro. Pakilala niya. Narinig ko ang kaso mo sa radyo at gusto kong makita mismo ang sinasabing imposibleng makina. Matiyagang pinagmasdan ni Marco ang babae. Mga nasa 50 taong gulang, malakas ang tindig, isang babaeng umangat sa isang mundong madalas ay mas pinapaboran ang may pera kaysa sa may tunay na galing. Propesor sa universidad? Tanong niya. Isa lang yan sa mga ginagawa ko, sagot ni Isabel na may kumpiyansang ngiti. Pero ngayong araw, nandito ako bilang isang taong may alam kung paano nakikilala ang paninira. Tumabi si Marco at binuksan ang pinto ng garahe. Unang pagkakataong may pinapasok mula nang magsimula ang hamon. Habang patuloy ang pagpopost ni Claudia ng malulupit na meme at pag-ani ng suporta mula sa mga makikitid ang isip, may ibang bagay na unti-unting nabubuo. Sa tahimik at masinsinang trabaho ni Marco at sa pagtipon ng ebidensya, maingat na naiipon ang katotohanan. Bawat mapanuyang tawa, bawat malupit na komento, bawat segundo ng kanyang panlilibak, lahat ngayon ay sinusuportahan ng matibay na ebidensyang magbabago sa takbo ng istorya. Hindi lang basta propesor si Isabel, dating technical specialist din siya ng FBI sa loob ng 20 taon na tumutok sa mga kaso ng industrial sabotage. At nang makita niya ang mga litrato ni Marco, agad na kinumpirma ang kanyang hinala.
Hindi lang ito simpleng paninira, mahinang sabi niya. Ito'y pattern na nakita ko na noon. May isang tao sa loob ng presisyon na nagnanakaw ng prototype at sinasadyang sirain ang orihinal para maitago ang pagnanakaw. Biglang dumilim ang mukha ni Antonio. May kutob na ako, bulong niya. At palagi ang napagbibintangan ay yung mga walang mamahaling diploma. Habang sila'y nakakaungkat ng katotohanan, si Claudia na may mas lalong nabulag ng kanyang kayabangan. Naglunsad siya ng mas engranding palabas, isang public Facebook event na pinangalan ng Wedding of the Century, Engineer and Mechanic na katakda sa Biyernes. Inimbitahan niya ang buong kumpanya, muling inuuyam si Marco. Pati ang gown na pili ko na, biro niya sa kanyang story, humahalakhak habang nakarecord. Sandali lang to, dagdag pa ni Claudia. Mga 5 segundo lang, sabi ko na nga ba hindi ito gagana, tapos na. Ang kanyang mga salitay sinalubong ng sunod-sunod na malulupit na komento. Kawawang tao, wala siyang ideya sa dadanasin niya, komento ni Mateo. May dapat magsabi sa kanya na lumayo na habang may konting dignidad pa siya. Hindi sumagot si Marco. Tahimik niyang kinunan ng screenshot ang bawat mensahe, bawat insulto. Maingat na itinatabi ang lahat. Si Sofia, ang anak niyang may kaalaman sa basic video editing na natutunan sa eskwela, ang tumutulong sa pag-organisa ng lahat ng digital na ebidensya. Dad, tingnan mo to, sabi niya isang gabi habang hawak ang cellphone. Ginawan kanya ng video na kinukutya ka. Sa video, ginagaya ni Claudia ang isang litong mekaniko na hindi alam kung paano unawain ang isang komplikadong makina. Ang sobra-sobrang kilos at tinig niya ay malinaw na pangungutya sa mga taong walang diploma o yaman. Lagpas 15,000 views na ito. Perpekto, bulong ni Marco habang dina-download ang video. I-save mo lahat. Pagsapit ng Huwebes, bumalik si Isabel dala ang balitang magpapabago sa lahat. Marco, kailangan mong makita to. Aniya, habang iniaabot ang isang folder. May contact ako sa insurance department na tumulong makuha ang mga maintenance record ng Precision sa huling 5 taon. Laman ng mga dokumento ang nakakabahalang pattern. Sa nakaraang 3 taon, 8 prototype failures ang may parehong uri ng paninira na nakita ni Marco. Ngunit mas nakakagimbal, lahat ng proyektong iyon ay pinangunahan ng mga manggagawang galing sa mahihirap o walang sikat na pinanggalingang paaralan. Hindi lang ito teknikal na sabotahe, paliwanag ni Isabel. Ito'y pattern ng diskriminasyon. Hindi aksidente ang mga failure na yan. Ginamit sila para siraan ng mga taong hindi galing sa may kaya. At hulaan mo kung sino palaging humahawak ng proyekto pagkatapos ng mga palpak na yon? Dagdag ni Antonio na madilim ang tinig. Yung parehong mga elitistang inhinyero na nagtatawanan ngayon. Gabing iyon, hindi natulog si Marco. Tahimik siyang nagtrabaho, parang surgeon sa operating room. Hindi lang tinatapos ang makina, kundi binubuo ang kumpletong ulat, mga larawan, tala, part number, oras at petsa. Kumpleto ang ebidensya para patunayan ang lahat. Dad, wika ni Sofia habang dala ang mainit na kape, sigurado ka ba rito? Makapangyarihan ang mga taong yan. Tumingin si Marco mula sa kanyang mga tala. Naalala mo ba ang palaging sinasabi ng mami mo? Tanong niya, na ang hustisya ay para maprotektahan ng iba, para hindi na nila maranasan ang pinagdaanan mo. Yan ang dahilan kung bakit natin to ginagawa. Noong Biyernes ng umaga, dumating si Claudia na parang magtatanghal. Nakasuot ng maliwanag na pulang blazer, may hawak na peking palumpon ng bulaklak at may kasamang freelance na videographer. Sa loob ng 2 oras, sabi niya sa kanyang team, magkakaroon tayo ng viral moment. Isang video na gagamitin ng mga tao para ipaliwanag kung bakit hindi mo dapat gayahin ang isang taong mas mababa pa sa trabahador sa garahe. Si Mateo ay abalang-abala na, handa na ang WhatsApp group, magiging meme to mamayang gabi. Ang hindi nila alam, nandoon na si Marco.
Tahimik na nakaupo si Isabel sa loob ng nakaparadang kotse sa kabila ng kalsada, handa na ang kanyang kamera. Nasa pintuan ng bodega si Antonio, nagre-record gamit ang cellphone. At si Marco, tahimik na naghihintay sa tabi ng makina, kalmado, nakatutok, may hawak na makapal na sobre sa ilalim ng kanyang braso. May laman na higit pa sa inaasahan ng sinuman sa gusali. Kasi kapag minamaliit ng mga nasa kapangyarihan ang mga taong tinatawag nilang wala lang, nakakalimutan nilang ang tunay na talino ay hindi kailangang may diploma para baguhin ang takbo ng mga bagay. Pagsapit ng 2:00 ng hapon, puno ang bodega, mas maraming tao kaysa sa nakaraang mga taon. Inimbitahan ni Claudia ang lahat, mga empleyado, supervisor, pati mga kliyente. Gusto niyang maging di malilimutan ang sandaling ito. Sinimulan ng videographer ang live stream sa mga internal channel ng kumpanya. Nakatayo si Claudia sa harap ng kamera, suot pa rin ang pulang blazer, hawak ang palumpon, puno ng kumpiyansa. Sa ilang sandali, aniya na may ngiting nagpailang sa ibang empleyado, matututo kayo ng mahalagang aral tungkol sa hindi paglabag sa limitasyon. Nangako si Marco Herrera na aayusin ang makinang sinukuan na ng mga pinakamahusay nating inhinyero. Tingnan natin kung anong mangyayari. Pumasok si Marco, dala ang toolbox, mabagal pero matatag ang bawat hakbang. Malayo ang asal niya sa mapagpanggap na kilos ni Claudia. Ilang hakbang sa likod, pumasok na rin si Isabel, umaandar ang kamera. Dumating na ang groom, sigaw ni Mateo, tawanan. Nasaan ang tax mo? Hindi ka pwedeng pakasalan ng boss na ganyan ang suot, may mantsa ng grasa. Hindi nagsalita si Marco. Lumapit siya sa makina at sinimulang suriin ito, hinihigpitan ang mga kable, tinitingnan ang langis. Unti-unting natahimik ang silid, nawalan ng saysay ang mga tawa. Pagkatapos nagsalita siya, kalma, malinaw. Bago tayo magsimula, gusto ko lang ipakita sa lahat ang isang bagay na natuklasan ko habang inaayos ang makinang ito. Nagdilim ang mukha ni Claudia. Hindi ito bahagi ng planong kahihiyan na maingat niyang inihanda. Itinaas ni Marco ang kanyang luma ng telepono at ikinabit ito sa portable projector na pinahiram ni Isabel. Hindi basta-basta nasira ang makinang ito, aniya. Sinabotahe ito. Lumabas sa pader ang unang larawan, mga piyesang sadyang sinira, may halong husay. Dito, turo ni Marco, itong 3 sensor ay sinadyang sirain para magmukhang karaniwang pagkasira. Pero masyadong eksakto ang pattern para sabihing aksidente lang. Kumalat ang bulungan sa mga tao. Lumapit si Claudia, gustong tapusin agad ang palabas. Kalokohan ito, palusot lang para takpan ang kapalpakan mo. Interesante na ikaw pa ang nagsabi ng kapalpakan. Sabat ni Isabel, lumapit habang may hawak na makapal na file. Ako si Dr. Isabel Navarro, propesor sa Mechanical Engineering at dating consultant ng FBI sa mga kaso ng industrial sabotage. Sinaliksik ko ang mga natuklasan ni G. Herrera at masasabi kong sinabotahe nga ang makinang ito gaya ng 8 ibang kaso rito sa kumpanya. Namutla si Claudia. Ano to? Nagpatuloy si Marco, pinapakita ang karagdagang ebidensya. Lahat ng kasong iyon ay nakatuon sa mga taong hindi galing sa kilalang paaralan, hindi nakasuot ng suit o walang koneksyon sa matataas. At kapag bumagsak ang proyekto, ang mga taong iyon ang tinanggal o ibinaba sa posisyon. At sino palagi ang sumusunod na nakikinabang? Tanong ni Antonio Rios, lumantad habang may dalang mga dokumento. 40 taon na akong nagtatrabaho rito. May mga nakita na ako. Claudia, ikaw at ang team mo ay nakatanggap ng promosyon at bonus na umabot sa $1,000,000 at $200,000 nitong 3 taon. Tuwing may bumagsak na proyektong napupunta sa inyo. Nanginig ang mga kamay ni Claudia. Hindi nyo kayang patunayan yan. Paninirang puri lang ito. Sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang araw,
Ngumiti si Marco. Kaya kong patunayan. Mateo, naalala mo ba yung video na ginawa mo para pagtawanan ako? Ginamit mo pa yung mga stereotype para insultuhin ang itsura ko at pinanggalingan. Tumigil siya sandali. Na-save ng anak ko yon bago mo pa nabura. Nagbago ang screen, tumugtog ang video, natahimik ang lahat, may mga napamura na pailing na bigla, pati mga kliyente nagsimula ng umalis, halatang dismayado. At ikaw, Claudia, dagdag ni Marco, naaalala mo ba lahat ng mensahe sa WhatsApp group? Ang mga meme, ang mga pribadong usapan kung saan nagbibiro kayo tungkol sa pagpapanatili ng kaayusan? Na-print lahat ng anak ko yon. Lumipat ang screen sa mga screenshot ng mga mensahe, mga komento tungkol sa pagtanggal ng ilang empleyado, patagong pagsabotahe ng di ka nais-nais na tao at pagharang sa pagkakaiba-iba sa kumpanya. Mula sa likod ng silid, tahimik na dumating si Giovanni Ferrer, ang CEO ng kumpanya. Maputla ang kanyang mukha. Claudia, sa opisina ko, ngayon. Sandali lang, sabi ni Marco, may isa pa akong gustong ipakita. Lumapit siya sa makina at pinaandar ito. Isang malalim at walang kapintasang ugong ang pumuno sa bodega. Hindi lang umaandar ang makina, mas maganda pa ito kaysa dati. Hindi lang ito inayos, sabi ni Marco. Pinaigi ko ito. Tumaas ang kahusayan nito ng 15% gamit ang praktikal na karanasan, isang bagay na hindi basta natuturo ng diploma. Bumagsak si Claudia sa isang upuan. Ang pulang blazer na dati simbolo ng kumpiyansa, ngayoy laylay at talunan. Dumaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. Marco, hindi namin alam, mahina ang sabi ni Mateo. Biro lang naman yon. Tiningnan siya ni Marco. Sinubukan mong sirain ang karera ko. Hinamak mo ang anak kong babae at ginamit mo ang kapangyarihan mo para hadlangan ang mga taong hindi kayang bayaran ang paaralan o pamumuhay mo. Huminga siya ng malalim. Hindi yun biro, krimen yun. Lumapit si Isabel. Naipadala na ang buong ulat sa Department of Justice, sa State Licensing Board at sa mga pangunahing media outlet. Sina Claudia Jimenez at Jacob Silva ay kakasuhan ng sabotage at diskriminasyon. Tahimik ang buong bodega. Sinubukan ni Claudia tumayo pero nanghina ang tuhod niya. At tungkol dun sa alok ng kasal, dagdag ni Marco habang pinapatay ang makina. Pasensya na pero tatanggihan ko. Mas gusto ko ang kaparehang tumatrato sa akin bilang tao. Inalalayan palabas si Claudia ng mga gwardiya. Ang dating imahe niyang kahanga-hanga, wasak sa harap mismo ng mga taong nais niyang mapabilib. Nanatiling nakatayo si Marco sa tabi ng makina, hindi lang bilang mekaniko, kundi bilang isang taong muling bumuo ng higit pa sa makinarya. Muling binuo niya ang katotohanan, respeto at dangal. Kasi minsan, nakakalimutan ng mga sanay sa pribilehiyo na ang tunay na galing ay hindi kailangang may mamahaling diploma o opisina sa sulok. At kapag hinusgahan nila ang iba base sa pagkiling, kadalasan ay sila ang nagbabayad ng presyong hindi nila inasahan. Isang presyong hindi lang sumisira ng karera, kundi muling sumusulat sa kwento kung sino talaga ang karapat-dapat maupo sa taas. 6 na buwan ang lumipas. Nakaupo si Marco Herrera sa kanyang bagong opisina na tanaw ang kabuuan ng downtown Detroit. Ang nakasulat sa pintuan, Marco Herrera, Direktor ng Teknolohikal na Inobasyon, Precision Automotive. Agad kumilos si Giovanni Ferrer matapos ang lahat. Tinanggal sa trabaho si Claudia Jimenez dahil sa matibay na dahilan at humarap sa 3 kasong kriminal: sabotage, diskriminasyon at sabuatan. Tinanggal din si Mateo Silva at ngayoy nagbebenta ng second-hand na sasakyan, hirap dahil sa mga bayarin sa korte. Mula sa kanyang bintana, nagmuni-muni si Marco. Ramdam niya ang kabalintunaan. Palagi silang natatakot na maagaw niya ang pwesto nila. Ang hindi nila inakalang mangyayari ay ang pagbuo niya ng isang bagay na mas malaki pa sa kaya nilang maisip. Hindi lang posisyong executive ang inalok ng kumpanya kay Marco.
Isinama rin nila ang suporta sa kanyang panukalang bagong departamento para sa inklusibong inobasyon. Nagsimula na agad ang kanyang unang proyekto, isang mentorship program kung saan pinagtatambal ang mga veteranong mekaniko sa mga bagong graduate ng engineering. 5 estado na ang sumali at mabilis itong lumalawak. Sumama rin sa kanya si Isabel Navarro bilang espesyal na tagapayo, tumutulong upang tukuyin at itama ang mga sistematikong diskriminasyon sa loob ng kumpanya. Ang kanilang pagtutulungan ay naghatid ng katarungan at pagkilala sa mga profesional na matagal nang naisantabi. Ito ang uri ng pagbabago na tunay na nakakaapekto sa buhay, hindi lang sa mga pulisya. "Dad, nakita mo na ba ito?" Tanong ni Sofia habang pumapasok sa opisina ni Marco. May hawak na tablet. 19 na siya ngayon, nasa universidad na may buong scholarship mula sa kumpanya at isa na sa mga kilalang tinig para sa pagkakapantay-pantay sa larangan ng teknolohiya. Sinubukan ni Claudia mag-post sa LinkedIn tungkol sa pagtatagumpay sa kabila ng pagsubok, sabi niya habang pinapakita ang screen. Pero hindi nakakalimot ang internet. Tahimik nang ngumiti si Marco. Sinubukan ni Claudia ayusin ang reputasyon niya pero nananatiling nakakalat ang mga video at screenshot ng kanyang mga ginawa. Wala ni isang kagalang-galang na kumpanya ang gustong kumuha sa kanya. Ang pangalan niya ay naging babala, hindi kredensyal. Pumasok si Antonio Rios, may dalang folder ng mga ulat. Lumampas na sa lahat ng inaasahan ang benta ng bagong bersyon ng makina, anya. 3 kompetensyang kumpanya na ang gustong lisensyahan ang teknolohiya. "At si Mateo?" tanong ni Marco. Tumaas ang kilay ni Antonio. Sinubukan niyang ibenta ang mga internal na dokumento sa kalaban. Nahuli siya sa mismong uri ng panlilinlang na dati niyang ginagawa sa iba. Ngayon, nahaharap siya sa kasong federal. Kinahapunan tumanggap ng tawag si Marco mula sa isang radio host, iyong dating nagbigay kay Claudia ng plataporma para pagtawanan siya. "Ginoong Herrera, gusto ka naming imbitahan sa programa," sabi ng tinig. "Gusto ng mga tao marinig ang kwento mo at ang binubuo mong bago." Pumayag si Marco, hindi para gumanti, kundi dahil alam niyang baka makapagbigay lakas ang kanyang kwento sa iba na pakiramdam ay hindi pinapansin. Sa live na panayam, tinanong ng host, "Ano po ang masasabi niyo ngayon kay Claudia Jimenez?" Sandaling tumahimik si Marco bago sumagot. "Hindi ako galit, anya. Sa totoo lang, naaawa ako sa kanya. Sayang ang talino niya. Ginamit niya sa pagkiling, hindi sa makabuluhang bagay. Ang tunay na nasaktan, hindi ako, kundi siya." Kinagabihan, nasa kusina si Sofia, naghahanda ng hapunan. "Dad," sabi niya, "pwede ba akong magtanong tungkol sa matagal ko nang iniisip?" "Siyempre." Yung araw na yon sa bodega, habang pinagtatawanan ka ng lahat, naniwala ka ba talaga na mapapatunayan mong mali sila? Yumakap si Marco sa kanya. "May itinuro sa akin ang mama mo," sabi niya. "Ang dignidad ay hindi nangangahulugang hindi ka kailanman matatalo. Ang ibig sabihin nito, bumabangon ka ng may layunin. At minsan, ang pinakamagandang gawin mo ay hayaan silang maliitin ka." Biglang nag-vibrate ang telepono niya. Lumabas ang isang notification, isang artikulo mula sa Forbes na may pamagat, "Marco Herrera, mula mekaniko ng komunidad tungo sa pionero ng industriya, paano ginawang pag-unlad ang pagkiling ng isang tao." 6 na buwan na ang nakalipas mula nang subukang ipahiya siya ni Claudia sa publiko, pilit sinasabing hindi siya nababagay. Pero ngayon, si Marco na ang bumabago sa usapan kung sino ba talaga ang may karapatang mapabilang. Isa na siyang tinig para sa katarungan, talento at malinaw na pananaw, anumang antas ng buhay, edukasyon o anyo. Nawala kay Claudia ang lahat, ang karera, ang reputasyon, ang kinabukasan niya sa industriya. Si Mateo naman ay nalulunod sa gulo ng sarili niyang gawa.
Pero si Marco ay nakapagtayo ng isang bagay na matatag, isang makina ng pagbabago na pinapagana hindi ng galit, kundi ng linaw, prinsipyo at kahusayan. Ang kanyang pamana ay hindi paghihiganti, kundi ang paglikha ng isang bagay na sobrang makabuluhan, na lahat ng nagtangkang maliitin siya ay nagmukhang maliit na biro sa dulo. Dahil kapag nakakalimutan ng mga may pribilehiyo na ang talino ay hindi dumarating kasama ng diploma o apelidong kilala, kadalasan sila mismo ang nagtutulak ng rebolusyong kinatatakutan nila. Isang rebolusyong ginagawang kasaysayan ang kahihiyan at panibagong simula ang kawalang katarungan. Kung naniniwala kang ang tunay na katarungan ay tungkol sa pagbuo, hindi sa paggiba. Sundan mo ang channel na ito para sa mga kwentong nagpapakita kung paanong ang dignidad ay laging nangingibabaw sa kayabangan at ang tunay na talento ay laging nakakahanap ng daan paakyat kahit gaano pa karami ang pader sa harap nito. Narinig ang